sa ating mga resource persons. Magandang umaga kay Pastor Apollo Kibuloy at sa lahat ng mga naririto at sa mga kapwa kong mambabatas kahit po yung nandoon sa online at sa ating mga panauhin. Tayo po ay naririto sa harap ng committee ito sa isang maulang araw at nais ko lang linawin po ang layunin para sa aking perspective as an officer of the court, as a lawyer, kung ano po ang layunin at kahalagahan ng pagdinig na ito. Ang Senado ay, unang-una, ang Senado ay hindi isang hukuman. At hindi po tayo naririto upang magpasya kung ang isang tao ay nagkasala o walang sala. Sa ilalim ng Saligang Batas ng Pilipinas, lalong-lalo na sa Article 6, Section 21, binigyan tayo ng kapangyarihan. Tinutukoy ko po ang mga mambabatas na magsagawa ng mga investigasyon in aid of legislation o bilang tulong sa paggawa ng mga batas. Sa hukuman, ang pangunahing layunin ay ang paglutas ng mga kaso at pag-alam kung may pananagutan o wala ang mga akusado. Batay sa ebidensyang ipinapakita sa Senado, ang ating layunin ay iba. Ito ay upang mag-imbestiga at mangalap ng mga impormasyon at dokumento para sa isang makatarungan at makabuluhang pagbalangkas ng mga batas. Sa isang husgado, meron pong tinatawag na right cross-examine witnesses. Maliwanag po sa Rules of Court, ang Bill of Rights, at iba pa. Ngunit nais ko pong ipabatid na ang karapatang mag-cross-examine ng mga testigo, isang mahalagang bahagi ng mga pagdinig ng korte, ay hindi saklaw ng investigasyong ito. Ang proseso ng cross-examination at iba pang pamamaraan na ginagamit ng korte ay eksklusibo sa hudikatura. But we recognize, this committee, again as an officer of the court, recognizes the primacy of the judiciary insofar as this issue is concerned. One, because the committee requested the Regional Trial Court of Pasig to allow the detainees to attend today's hearing. It is an acknowledgement of the court's jurisdiction over the accused. Number two, the committee, before it moved and conducted a hearing today, showed respect to the court by acknowledging the court's jurisdiction and not conducting a hearing without the prior court approval. And number two, and I would want to make a motion here before I continue my opening statement, Madam Chair, this committee should likewise be furnished a copy of any opposition filed to form part of the records of these proceedings of the counsel of those accused present here. I request, Madam Chair, that we be provided copies of any opposition filed by the group of Pastor Kibuloy and all other accused in the Pasig case, if that would merit the consideration of this committee, Madam Chair. So ruled, Majority Leader. Thank you, Madam Chair. That would form part of the records of this case, Madam Chair. And again, I reiterate what I've been saying here. Ang atin pong ginagawa ay hindi po para maghusga ng innocence or guilt ng mga akusado sa isang kaso. Subalit, nais po rin nating bigyan diin na napakaraming desisyon ng Korte Suprema, simula pa lang nung Arnold versus Nazareno, 1950, na binigyan diin ng Korte Suprema ang kapangyarihan ng Senado na mag-imbita at magpatawag ng mga saksi, resource persons, para linawin ang paggawa ng batas. At kaya po tayo merong pagdinig ngayon. Subalit, nais ko pong hilingin sa lahat that during these proceedings, we show utmost respect and consideration to all persons here present, whether accuser or accused. Ang Senado po should remain as a bastion of dignity. Hindi po tayo narito para magtapon ng kung ano-anong dumi sa bawat isa, kung hindi para ipakita na ang paggawa ng batas ay ating pinapahalagahan at pinapahalagahan din natin ang karapatan ng mga naririto. Sa hukuman, meron silang, ulitin ko, meron silang karapatan na magsalita ang abogado. Dito po ay hindi. Let me ask the committee and all my colleagues here, whether present physically or virtually, to assure
all of those listening that under our rules, all resource persons will be treated with respect and afforded fair treatment. And that this institution, as I've said, will always pride itself in upholding the principles of fairness and transparency. However, if there are legal matters against you, it must be addressed in the proper judicial forum, not here. In summary, while we have the authority to compel testimony in aid of legislation, any allegations or charges will have to be resolved in the court of law. And I'm now referring to the Regional Trial Court of Pasig. Madam Chair, and malaman ang katotohanan. Because this committee is not the committee to decide whether I am guilty or not. It should be the court of law. Tulad ngayon na kinakaharap ko, kaya ako pumunta na dito, wala namang rendition. Eh di, yun ang pinakamagaling. Pero this one is like trial by publicity. Eh wala kaming resource person. Walang galing sa amin, galing lahat doon sa kabila. So kaya, yung KOJC incident, hindi naman binanggit. Kung anong human rights, hanggang ngayon yung mga kabataan at kababaihan, may trauma pa rin. Hindi pa rin makalabas ng bahay. Nanginginig pa rin pag makakita ng pulis. Yung 16 days years, hindi binanggit. So, hindi natin committee ito. Hindi committing fair ito. Sige po. Sir, yung binigyan kayo pagkakataon sumagot, okay po ba yun? Yung binigyan kayo pagkakataon? So, pag sumagot ako sa korte na. Pastor, kasi pagka-allegations, korte na yan. Anong ginagawa kahapon? Habang nagkakagulo. Ay, hinihiringan si Kibuloy. Eh may kaso na nga sa korte yon. Useless yun eh. Useless yung ginagawa ni Senator Risa. Ano lang yun eh, pasikat lang yun eh. Useless yun. May kaso na yun. The same things na pinagsasasabi doon sa Senado kahapon, yun na rin ang alegasyon laban kay Pastor Kibuloy sa korte. O para ano pa yun? Subjudice nga yun eh. Labag nga sa batas yan. But of course, when it comes to Risa Ontiveros, walang pakialam sa batas yan. Yan ang pagbabatas na walang galang sa batas. Lalo ba siya? Hindi. Hindi pala. Kaya pala. Oo. Bakit? Di ba gusto mo noon makasuhan? Lagi mong pinagsasabi. Dapat panagutan niya yung ginawa niya. Ayan na ang korte. Arestado na yung tao, nakakulong na. Hihiringan na. Anong silbi kung gusto mo lang hiyain na sa harap-harapan marinig niya yung witnesses against him? Mangyayari na po yan sa korte. So, walang silbi yung pinaggagawa mo, Risa. Magiging duplication lang. Ang imbestigahan mo, di ba, mahal na mahal mo yung PhilHealth. Di ba? Di ba naging, parte siya ng PhilHealth? Yung PhilHealth, yan, Di ba sabi nga, naging maganda siya nung siya ay nasa PhilHealth. May aligasyon Maganda naman talaga siya. Hindi, bigla daw gumanda kung bakit daw gumanda. Nung nasa PhilHealth, tumangos yung ilong. Malaking sweldo. Ewan ko. Nung nagsimula kami sa aming hearing sa mga kaso ng human trafficking ni Apollo C. Kibuloy, tandang-tanda ko, ang sabi sa amin, Risa is biting off more than she can chew. It was unthinkable after all to go after a pastor who was believed to be able to command hundreds of thousands, if not millions, of voters. A pastor who was associated with a former president and an entire vote-rich province. A pastor na may sariling media outfit, may madaming mga kumpanya, at may sariling simbahan. Huwag mong banggain yan, sabi ng ilang mga well-meaning na kaibigan. Hindi mo kakayanin. Why did we push? We pushed because of the stories of young girls that we heard were being groomed into what he called pastorals and forced to provide sexual services to this so-called son of God. Ang pakikipagtalik daw kay Apollo Kibuloy ay paraan ng pagsasamba sa Ama at pagsasakripisyo ng sarili para sa dakilang manlilikha. Tinulak namin ang pagdinig na ito dahil sa kwento ng mga batang puslit na sapilitang pinapalimos sa kalsada at hindi pinapag-aral
para makabili ng helicopter, mamahaling sasakyan, malalaking bahay sa iba't ibang bansa ang self-proclaimed Son of God. Hindi po ito katanggap-tanggap sa amin. Coming on the heels of the Senyor Aguila investigation, mahalaga din sa amin na siyasatin. May pagkukulang ba ang ating batas at tila hindi napaparusahan ang mga leader ng mga religious organizations na nagtatago sa balot ng religious freedom para pagtakba ng kahindik-hindik na mga kasamaan? Are our rape laws sufficient to navigate the gray area of consent, sexual agency, and religious freedom? Are our labor laws sufficient to address the situation of religious volunteers na sapilitang pinagtatrabaho at pinagkakaita ng mga benepisyo gaya ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig? Ngayon po, nandito na sa harap natin si Apollo Quiboloy. Pilit na iniwasan ang Senado kung ano-anong kondisyones ang ginawa para hindi harapin ang ating pagdinig. 50 security personnel, private jet, 5-star hotel at iba pa. Pinarali pa ang mga tagasunod at binuli ang mga witnesses namin sa social media. Ngayon po, nandito na po kayo. Bumabagyo man, ay magkaharap na po tayong lahat. Today, Mr. Quiboloy, your victims will confront whom they believe to be their abuser. Wag po kayong mag-alala. You will also be given an opportunity to reply. Today, mga kasama, dear colleagues, sama-sama tayong matututo, maglalagom, magwawasto, at pinakamahalaga, maghihilom. We will all heal. At this point, pagdating po ni Majority Leader, mag-opening statement din sila. At sa ngayon, may I request our Committee Secretary to recognize the resource persons and administer the oath to those who are here for the first time. At ganito po ang ating daloy, ladies and gentlemen. Today is about the victim survivors. Matagal nang pinatahimik, matagal na tinakot. Ngayon po ay bibigyan natin sila ng puwang magsalita. Mayroon din po tayo mga witnesses dito na minsan nang nagpakita sa ating hearing. Para sa kanilang kaligtasan ay gumamit po sila ng ibang pangalan. Kung ano-ano ang nadinig galing sa mga taga-KOJC. Kesyo daw, duwag, ayaw magpakita ng mukha. Ngayon po, magpapakita na ng mukha at buong pagkakilanlan sina Yulia Tartova, na kilalang alias Sofia, Edward Ablaza Masayon, na kilalang alias Jackson, at Joar Martinet Olimba, na kilalang alias